A few moments later. May comment. Not live by bread alone, but by every word that comes from God. To lose successful life, lagay natin, meditate His word, day and night, Joshua 1:8. So, diretso tayo sa aral. Alam niyo po, there's one is the judgment seat of Christ. Pangalawa, the great white throne of judgment. Dalawa po yan, pero sana huwag na tayo mapunta sa great white throne of judgment. Para saan ba yung basto? Unahin ko na itong sinabi ko sa pangalawa. Doon may tayo ng great tribulation. And yung mga maiiwan, dadalas na matinding pagsubukay ng great tribulation. Dahil may rapture. Amen. Pero ito bilig, kasama tayo lahat doon. Amen. Because we have Jesus Christ. Pero yung mga maiiwan, yan. Basta may maiiwan, yun po yung mga kahit na tumanggap sa Panginoon Diyos, pero namumukay pa rin sa kabunduhan. Yung bibigyan ng second chance ng Lord, pero dadalas na matinding pagiging na pagsubok. Because the Antichrist, yung lahat sa mundo, pahihirapan, persecute lahat ng mga matindi at Kristiyano. Kaya na mahusay. Pag-uwi mo na si Jesus. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Di ba? We will all appear in the judgment seat of Jesus Christ. Tandaan niyo po, 2 Corinthians 5 verse 10. You have your Bibles with you, basahin natin. But if wala kayo, pwede ba natin post? Napopost ba yun? 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Notice, understand this, we will all be judged. Like the believers. Pupunta muna tayo dito, pero papaliwanag ko sa may same pagkakataon din, paano ginajudge yung mga unbelievers. So, sige po, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ayan. Wala akong dito. Bubukagin po ako. That is like, with our days, naku po, mag-preach po ko doon. Isang oras. Naku po. Basahin natin. For we must all, sabi dyan all, lahat tayo. Lahat. We must all appear before the judgment seat. Kaya ito po yung una. Merong great white throne of judgment and then merong judgment seat of Christ. That everyone, take note, walang lalagpas, walang lulusot. Everyone may receive the things done in his body according to that he had done, whether it be good or bad. So ibang term is to be whether it be good or evil. Kaya walang lulusot. Alam mo, what is amazing in the Bible, sinabi na niya yung mangyayari. And para sa mga unbeliever, John chapter 3, they are already condemned. So, ibig sabihin, sila yung hangatulan base sa kasalanan. But this is the good news. Sabi mo, may good news tayo. Diba? The basic verse there, Romans 8 verse 1. Now there is no more condemnation to those who are in Christ. So, Amen. Palapakan natin Panginoon. Sabi na magandang balita sa ating kaya church, yan ang isi-share dito. Pag nakakita kayo kapwa OFW, share nyo na. Huwag na tayo magpahiya pa, huwag tayo dalawang isip pa, huwag tayo magpatubig-tubig pa. Why? Tandaan mo natin, yung isang tao na walang relasyon sa Diyos, walang ugnayan sa Panginoon Jesus, tandaan niyo po, they will be judged according to their sin. And of course, again, knowing that all have sinned and fall short of the glory of God, sila ay mapupunta sa pangalawang kamatayan. Kaya wala pong purgatorio, wala po sa Bible yan. Kahit saan niyo po namin, wala pong purgatorio. Only heaven or hell. Kaya praise be to God. Nang lahat tayo tinanggap si Jesus Christ, ang isang good news, we also galap na sana sa church. Amen? Kaya yan yung mabuting balita. But, of course, hindi tayo lulus ito. Of course, kaya tinanggap natin si Jesus Christ, ang second na hahanapin sa ating ng Diyos, anak, paano mo ko pinabuhay? Paano pa tayo nabuhay together with Jesus Christ? Amen? First thing, gusto ko i-maintindihan natin. True believers in Christ, number one, they do not enjoy sinning. They do not delight in sin anymore. 1 John chapter 6, verse 6. Huwag niyo makalimutan po yan. Mark it in your verses, mark it in your notes, since we are already studying. Tandaan niyo po ito. Pastor, kaya pala ganito. Para ba kaya hindi ako pili ko? Meron naman akong Jesus Christ, kaya parang hindi ako malaya. Meron pa pala akong natatago, meron pa pala akong natitira. But understand this. If we truly accepted the Lord Jesus Christ, 1 John chapter 6, verse 6. Diba? Wala po, sorry. Tuloy, si Pastor. Whosoever abided, iisip siya ng Diyos. Hindi, matulog ka ulit. Ngayon, binagay ko rin natin, pangalan pala ng church natin, God is alive. Hindi po kasi tayo nasanay ng genuine, solid, intimate relationship
Dahil kung tayo may intimate relationship na, tandaan nyo, pag nag-pray tayo sa Lord, have your quiet time, sumasagot siya. Amen. Hindi lang bukas natin nakakatawian everyday prayers. Kaya tandaan niyo po, umuwi ang Diyos natin. It is far more different. Kaya ba tayo matatakot sa judgment kung alam natin sumusunod tayo sa Kanya? Tama ba? Amen. Kaya again, I remember Bishop Verdi, tandaan po, meron po tayong stages of maturity. Kaya lalong hindi tayo matatakot sa judgment dahil hindi na tayo mananatili as believer of Christ. Sabi natin, believer of Christ. Believer of Christ. Yan, ka-attend natin, at lumalalim ang ating relationship natin, tutok muna tayo next, saan? Followers of Christ. Followers of Jesus Christ. Sabi natin, disciples. Disciple. Parang inaayawan nila lahat. Yung kung maglingkod, ang hirap maglingkod. Mamaya, pag-uusapan po natin yan, dahil shepherd din mamaya hapon sa seminar. Jesus Christ. Wow. Sabi natin, wow. Anak tayo, hindi mo katabi mo, di ba? Mukha bang parang hindi tao, pero anak ng Diyos yan. Anak ng Diyos yan. Falsely, Lord, Lord, will He say. But only those who does the will of my Father. Alam niyo po, yan po isa sa hindi natin. Pero I pray in this church, huwag po kayo mabigatan. What I love in the Bible also, ang daming warning na binigay ni Jesus Christ. For us to take it. Why? Pag tinuro ni Jesus Christ yan, nang sa ngayon, hindi natin gawin. Amen. Amen? That's what I love in the Bible. Kaya nga ang ganda ng buhay, this is my Bible. I love my Bible. That is the beginning of all wisdom. Amen? Do you love that? Ayun, aasahan ko na. Lukewarm. Sabi natin, ayoko na lukewarm. Hindi lukewarm. Sala sa init, sala sa lamig. Painit ka lang mag-Sunday kasi na-bless ka dahil may poging pastor, na-bless. Nawawala pa yung salvation. Ganito Christ, siya nga to. Pastor, totoo ba yan? Yes! Matthew 28:18, all authority has been given to me by the Father. Siya nga tol. Vengeance, even diba, yung book of Hebrews, vengeance is mine, says the Lord. Faithful. Gusto niyo ba yun? Ako lang. Siya be forgiven. Siya be faithful. Faithful. Na ito yung book. Panginoon, salamat sa aral. Salamat pa rin sa aral na ito. Salamat sa pagkakataon palagi na ibinibigay sa amin. I'm praying for this church. Sa pangunguna po ni Pastor Alipa. Guide her, be with her, anoint her,